Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid, at breaking news po, naglabas na po ang Supreme Court ng pag-uutos na sumagot na po at maglabas na po ang Senado at ang Kamara, at si Lucas Bersamin ay pinagsusumiti na po sila ng orihinal na kopya ng General Appropriation Bills or GAA. Hinihingi nila yung original at enroll bill na ito, no, na kina-question po ni Kong Ungab at ni Vic Rodriguez, at naging pahayag po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na marami po ang naging blanco, no, doon po sa bicameral report na nakita po nila mga kapatid, no. At isa din yan sa pinanindigan ni Bebot Alvarez na dati pong speaker ng House of Representatives mga kapatid. At saan nga kaya papunta, no, ang isyong ito ngayong inuutusan sila at kaya-kaya nilang panindigan ang naging pahayag ni Bongbong Marcos ng mga nagdaang araw na nagsisinungaling lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayong umamin na rin po, hindi man inamin direkta ni Lucas Bersamin, ano, pero sinabi nila na wala silang pananagutan anuman ang makikitang blanco doon sa bicameral report. Ngayon, ang sinasabi naman ni Risa Hontiveros, ni Chis Escudero, at ng ilang mga senador na wala daw blanco. Gayong si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, at ang mga kaalyado ng mga Duterte na hindi nagpakita ng suporta sa pagpirma dito. At lalong-lalo na ang kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Amy Marcos, ay nagpapatunay na may mga blanco po ang mga ito. Ang tinatanong natin, saan tatakbuhin ang issue na to, no, mga kapatid? Basahin po natin ang naging article ng Ang Balita ngayon, galing ay kay Ang Pilipino. Base po ito sa inilabas ng Supreme Court. Basahin po natin sa Tagalog version. Inatasan ng Korte Suprema ang Senado, ang House of Representatives at Executive Secretary Lucas Bersamin na magsumite ng mga original na kopya ng 2025 General Appropriation Bills at 2025 General Appropriation Enroll Bill. Ang kautosang ito ay tugon sa petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng pambansang budget para sa 2025. Ito po yung sinasabi natin, ito po talaga ang nagbunsod. Naipawalang bisa po ang 2025 national budget ng Pilipinas dahil marami po talagang insertion. Ang nakita dito at anomalya na kino-question ni Vic Rodriguez, Kong Ungab, at ni Bebot Alvarez na marami po talagang loopholes ang 2025 national budget. Sa utos na may petsang Pebrero 18, 2025 na nilagdaan ni Clerk at of Court Maripe Lombino Cuevas, tinukoy ng Korte Suprema ang mga pangunahing isyong tatalakayin sa oral arguments na itinakda sa April 1, 2025. Bago ito, isang preliminary conference ang nakatakda sa February 28, 2025 upang pag-usapan ang mga detalye ng kaso. Ang Senado sa pamamagitan ni Senador Francis Escudero and House of Representatives sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez at sa Executive Secretary Bersamin ay kinakailangan magsumite ng hinihiling ng mga dokumento bago magtanghali ng Pebrero 24, 2025 bilang paghahanda sa nalalapit na preliminary conference. May mailalabas kaya sila dito? May papakita kaya sila? Kaya nilang lusutan at gawaan ng paraan ng Supreme Court upang katigan na naman sila, hindi natin alam, hindi natin sasabi. Ang Supreme Court, tanging ang hukuman na lang naman, kaya nga may timbangan ang Supreme Court, no? Tagabalanse ng mga ebidensyang nakakalap at walang kinikilingan. Pagdating sa malaya at patas na pagdinig, tanging ang Supreme Court na lang po ang tanging timbangan ng Pilipinas at justisya ng bayan na sana ay hindi na mabahiran pa ng pumumulitika. Naniniwala tayo sa kakayahan ng Supreme Court na kaya nilang gawin ang kanilang mandato upang maipakita ang tapat, malinis at kaaya-ayang pagdinig para sa maraming Pilipino. Ang petisyon
na isinampa ni na dating Executive Secretary at kasakulukuyang kandidato sa pagkasenador na si Victor Rodriguez kasama si Davao Representative Isidro Ungab at isa pang petitioner ay humihiling sa Korte Suprema na idineklarang labag sa konstitusyon ng Republic Act number 12116 o ang 2025 General Appropriation Act o GAA. Ayon sa kanila, nilabag ng nasabing budget ang ilang probisyon ng konstitusyon na partikular na mandato na bigyang prioridad ang edukasyon, suportahan ang kontribusyon ng PhilHealth para sa mahihirap na miyembro. Ito rin po yung nakita natin dito mga kapatid, batay po sa isinaad ang ating saligang batas ng Pilipinas na ang dapat po ay ang edukasyon ang may pinakamataas na pondo at nilalagakan ng pera ng gobyerno dapat, no? Para makatugon po sa kahirapan ng mga estudyanteng mga mag-aaral na nasa kalibliban at hindi lang sa liblib dahil nakita pa rin natin na hanggang ngayon po ay marami pa rin sa ating mga kababayang Pilipino ang salat pa rin po sa edukasyon. Ano? Kaya dapat po sana imbis na mapaganda at mabigyan at mapagtuunan ng sapat na budget ang kagawaran ng edukasyon ay ginawa pa po nila ay binawasan pa po nila at sa halip inilagay po sa Department Ways sa DPWH ang pinakamalaking porsyento ng budget ng gobyerno, humigit umulang yata ay bilyong-bilyong piso ang ipinasok nila doon. Gayong nangulelat po ang kagawaran ng edukasyon. At ang PhilHealth naman po na kinuwaan pa, imbis po na bigyan ng pinakamataas din na budget, alinsunod sa nakataad sa ating konstitusyon ng Pilipinas, ay ang ginawa pa rin po nila ay binaklasan, tinanggalan pa rin po ng subsidiya. Ano po ang mga mangyayari sa mga kababayan nating mahihirap? Naging umaasa lamang po sa PhilHealth at sa mga kagawarang edukasyon na nag-aaral sa mga liblib na lugar, mga kapatid, na imbis na tutugunan ng pag-aaral ng kinabukasan ng mga bata, gayong binabaklasan pa rin po nila ang pondo. Marahil po nag-aabang ang maraming Pilipino sa magiging kautusan at sa mangyayari po sa mga darating na panahon. Ipinunto ng mga petitioner na walang pondo ang inilaan para sa PhilHealth sa kabila ng mahalagang papel nito sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Sa halip, umaasa ang gobyerno sa 600 billion reserve fund ng PhilHealth na orihinal na nakalaan para sa pagpapalawak ng mga benepisyo at pagpapababa ng kontribusyon ng mga miyembro. Bukod dito, kwestiyon din nila ang malaking pagtaas ng budget ng Kongreso mula 16.35 billion patungo sa 33.67 billion para sa Kamara. Isipin mo ang dati po nilang budget, 16.35, tumungtong po sa 33.67 billion para sa Kamara. At mula sa 12.83 billion patungtong sa 13.93 billion para naman sa Senado. Tumaas po ng 1 bilyon na tinatawag nilang malinaw na paglabag sa prioridad sa paggastos ng itinakda ng konstitusyon. Tinawag ng mga grupo ang mga aksyon na ito bilang matinding pag-aabuso sa kapangyarihan na nanawagan sa Korte Suprema na agarang kumilos at ipagtanggol ang probisyong pangkonstitusyonal habang papalapit ang tinakdang mga pagdinig. Inaasahan ng publiko ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa isyong itong may malaking epekto sa pambansang pondo at sa mga pangunahing serbisyo pampubliko. Yan po yung sasabi natin mga kapatid. Ano po kaya ang gagawin ni Speaker Martin Romualdez? May ilalabas kaya sila na orihinal na bicameral report? Nako, mukhang hindi natin alam. Si Chis Escudero, ano kaya magiging sagot? Ano kaya ang magiging aksyon na naman ni Lucas Bersamin? At ano naman ang magiging sagot ni Bongbong Marcos? Batay po sa mga nangyayari ngayon. Sasabihin na naman nila na pinupolitika, etc., etc. Gayong ang maraming Pilipino po ay apektado. Ilang buwan na pong pinag-uusapan ito, tumungtong ng October hanggang ngayon, Pebrero na. Patapos na naman ang Pebrero ay hindi pa rin natatapos ang napaka-controversial na bicameral issue or BICAM 2025 budget ng Pilipinas. Kayo po mga kapatid,
Pabor po ba kayo sa ginawa pong pag-uutos ng Supreme Court? If yes, mag-comment ka lang sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta dito sa Politika Artista PH, mga kapatid.